Demon Emperor Chapter 487. Ang nakaraan sa wakas sumuko na ang pamahalaan sa pangunguna ni Ling Wasang. At hiniling niya kay Chupa tanggapin yung mga natira sa pamahalaan. Nagpapatuloy. Nabigla yung tatlong kakampi ni Chupa dahil sa sinabi ni Ling Wuchang. Naisip nila na sisip-sip ito sa kanya. Ang pamahalaan ay isang malaking puwersa. Kapag nasanib ito sa Loloklan, ang Loloklan ay magiging isang higanteng puwersa na. At nag-iisip na rin ngayon si Lady Steel na malaking suso. Tama siya. Ang Loloklan ay lumalaki sa hindi may paliwanag na bilis. Parang katulad ng dalawang bundok. Magkatabi. Kung sinong manalo, siya ang magmamay-ari ng dalawang bundok. At habang tumatagal, lumalaki ang ulo mo. Makikita mo na lang sa isang punto na wala nang titingin sa'yo. Dadaanan ka na lang nila at aapakan. Parang katulad ngayon, habang lumalaki ang Loloklan, magiging baliwala na lang kami. Bumaba na si Chupa para makipag-usap kay Ling Wuchang. At tinignan ang pagmumuka nilang lahat para bang nangiinis. Naka-alerto na rin ang kampo ng pamahalaan kung may hindi mangyaring maganda sa pag-uusap ng dalawang leader. Parang hindi maganda ang mga itsura ng muka nila. At tinanong ulit ni Chupa si Sir Ling. Sir Ling, sigurado ka ba na gusto nilang sumuko? Oo naman. Kung ganun, maghubad kayo ng salwal. Isil niyo ang inyong mga kapangyarihan. Lahat kayo. Masyadong mataas ang demand ni Chupa sa mga tauhan ng pamahalaan. Sabay-sabay na lang silang napaano. Ano? Dahil hindi nila kayang tanggapin na mawawala na sa kanila ang pamahalaan. Chupa, ano ang ibig mong sabihin? Napakadali lang. Kayo ay mga bilanggo sa digmaan na may mga kapangyarihan. What if, pag hindi niyo isinilang sarili niyo? Paano ko kayo papasukin yan? Malay mo, baka tumakbo kayo habang pauwi. Hindi namin kayo kayang habulin. Masyado kayong marami. Biglang nanlaki ang mata ni Ling Wuchang sa sinabi ni Chupa, pero may punto naman ito. O sige, naintindihan kita. At ayun na nga, isinil niya na ang kaniyang utak. Hindi na siya makakapag-isip ng maayos. Kainis. Nasaksihan naman ito ng mga kasamahan niya, kasama na yung tatlong batugan. Kahit labag sa kalooban nila, kailangan nilang gawin. Sumunod naman sila, isa-isa nilang isinil ang mga utak nila. Chupa, nagawa na namin ang gusto mo. Magaling kung ganun. Masyado ka nang masunurin ngayon. Naninibago ako sa iyo. Patayin niyo silang lahat. Nabigla silang lahat dahil sa sinabi ni Chupa. Pati si Ling Wuchang ay pinagpawisan na rin dahil niloko pala siya ni Chupa. Sinungaling ka. Hindi niya tinupad ang kanyang ipinangako. Kasama rin nabigla dito ang mga kasamahan ni Chupa. Napatanong na lang yung ibang alagad ni Chupa na bigay sa kanya ng emperador. Hindi ba sumuko na sila at sinunod ka nila? Bakit kailangan mo pa silang patayin? At may bigla na lang umatake sa likod ni Ling Wuchang. Ha? Si Tandang Kilang pala, pinulbos niya yung isang membro ng pamahalaan na Radiant Stage. Ano pa ang tinutunga-tungangan niyo dyan? Hindi niyo ba narinig si Chupa? Patayin niyo silang lahat. Sinimulan na ng mga rebelde ang pagmasaker sa mga membro ng pamahalaan. At walang kalaban-laban ng pamahalaan dahil nakasil ang kanilang mga kapangyarihan. Nagko-complain na rin itong matandang hukluban dahil sa ginawa sa kanila ni Chupa. Chupa, isa kang sinungaling, manloloko, walang isang salita. Mumultuhin kita habang buhay! Masyadong na heartbroken si Tanda kay Chupa dahil hindi ito tumupad sa usapan. Sinundo na rin siya ni kamatayan. Halos ubos na ang puwersa ng pamahalaan. Napakasama ang sinapit nila sa mga rebelde.
No mercy. Yung ibang membro ng pamahalaan na buhay pa, nagrereklamo na sila kay Ling Wuchang. Ling, ikaw na traitor ka. Utangin na mo ka. Paano mo nagawang ibenta ang iyong dangal? Maripagsabuatan ka pa kay Chupa. Ang pamahalaan ay naging mabuti sa'yo sa ilang dekada. Tapos ito ang ipapakita mong sukli. Wala ka na bang konsensya? Kinain na ba ito ng aso? Hindi na makareact si Ling Wuchang dahil sa maling naging desisyon niya. Gaya nga ng sabi nila, 1,000 maganda, kabutihan, kayang sirain ng isang pagkakamali mo lang. Chupa, bakit mo to ginagawa sa akin? Sa'yo na sila, magiging malaki ang tulong nila sa'yo, hindi sila magiging sagabal. Sherling, alam kong isa kang matalinong tao. Makikita mo naman kung bakit sila sumuko. Ginawa nila ito para sa sarili nila, hindi para sa akin. Paano sila magiging kapaki-pakinabang sa akin? Pero mga tao din naman sila. Hindi ka pwedeng masyadong malupit sa kanila. Kahit nasabihin pa natin na tapat sila sa pamahalaan. Pero masasanay din sila sa tamang oras. At matututunan din nila itong tanggapin. Wala akong oras sa mga ganyan. Alam kong ikaw mismo, alam na alam mo kung anong sitwasyon natin ngayon. Ang mananalo sa atin dito ay makakalaban niya ang imperyo. Maniniwala ka ba na magiging mabuti tayo sa isa't isa? Sa maikling panahon lamang na pagsasama? Na magagamit ko itong mga bihag laban sa imperyo? Sinupalpal siya ni Chupa ng sampal ng katotohanan. Hindi mo ba naisip na pwede silang magrebelde laban sa Lolo Clan? Ha, tandaan mo, wag na wag kang tatanggap ng mga bilanggo bago magsimula ang digmaan. Yan ang batas ni Duterte. Ling Wuchang, wala ka ata sa tamang pag-iisip. O di kaya, tapat ka pa rin sa pamahalaan. Huwag kang magdesisyon ng padalos-dalos. Kung sinubukan niyo sanang lumaban, kahit napapalibutan namin kayo, meron pa sanang makakaligtas sa mga tauhan ng pamahalaan. Pero ngayon, wala na. Sherling! Sherling! Sherling, masyado ka kasing matakaw. Gusto mo silang iligtas lahat, pero iba ang nangyari dahil ipinahamak mo sila. Hindi na makapagsalita si Ling Wuchang dahil nabuking na ni Chupa ang kaniyang mindset. Bilang isang utak, kailangan buo palagi ang nasa isip mo. Huwag mong hahayaan na lamunin ka ng emosyon. Isa kang utak sa buong buhay mo. Pero ba't ka nagkamali sa isang madaling simpleng bagay lamang? Lahat ng mga taong to ay namatay dahil sa'yo. Wala na, hindi na makapag-isip ng maayos si Ling Wuchang. Ito ang tinatawag na emotional damage. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tinawanan lang siya ni Chupa. At dito nagtatapos ang chapter 487. Maraming salamat sa panunood, sana nagustuhan nyo. Advance Happy New Year!